Ang resulta ng pagtitiwala ng Saudi Arabia sa China ay naging pinakamasama sa naglalagablab na 52 degrees Celsius na Persian Gulf. Isang Chinese cargo ship ang lumubog kasama ang 300 tauhan at tilandrang milyon ang naglaho sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang barko mula sa Pilipinas ay nanatiling matatag kahit sa malupit na kapaligiran na ito isang impyerno ng dagat na hindi masusukat sa numero lamang. Ito ang presyo na kailangang bayaran ng Saudi Arabia sa pagbaliwala sa huling babala ng Pilipinas at pagpili sa China dahil lamang sa isyu ng gastos. Ngunit ang nakakagulat sa lahat ay hindi ang paglubog ng barkong Chino, kundi ang nangyari matapos makaligtas ang barko ng Pilipinas. Nagtuon ang buong mundo sa insidenteng iyon at kinilala na sa industriya ng paggawa ng barko, walang bansa ang makakapantay sa Pilipinas. Ito ang kwento ng isang nakakagimbal na pangyayari na nagpilit sa lahat na tanggapin na ang Pilipinas ang number 4 sa mundo. Magsisimula na ang lahat ngayon. Ako si Faisal Al-Rashid, ang head engineer na nagtatrabaho sa Bahri, ang pambansang kumpanya ng pagpapadala ng Saudi Arabia. Sa loob ng 15 taon, ang umagang iyon sana ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Tatay, magpepresenta ako tungkol sa barkong ginawa mo sa school ngayon. Ang anak kong babae ay nagsalita ng may pagmamalaki. Hinaplos ko ang ulo niya at ngumiti. Kailangan kong maging isang mapagmataas na tatay, hindi ba? Inilapag ng asawa ko ang humus at tinapay na pita sa mesa ng agahan at nagsalita. May anunsyo ba ng promosyon ngayon? Siguradong ikaw na yan? Napakalaking kontrata ang pinirmahan mo sa Chinese shipyard. Oo, 6 na buwan na ang nakalipas, nagtagumpay ako sa pagpirma ng kontrata para sa pagbili ng 30 gas carrier mula sa pinakamalaking shipyard ng China, isang napakalaking halaga na 35 bilyon, ang pinakamalaking kontrata sa pagpapadala sa kasaysayan ng Saudi Arabia. Pagdating ko sa opisina, naghihintay na sa akin ang magandang balita. Faisal, binabati kita. Ikaw na ang vice-presidente. Tinapik ako ni Karim, ang hepe ng aming departamento, sa balikat. Nagpalakpakan ang mga kasamahan ko. Pakiramdam ko, hawak ko ang mundo. Ngunit biglang tumunog ang alarm system sa buong opisina. Sabay-sabay na lumabas ang emergency breaking news sa cellphone ng lahat ng empleyado. Naganap ang malaking pagsabog sa Persian Gulf. Isang gas carrier ang nasusunog. Sa simula, inakala ko na isa na naman itong aksidente sa dagat dahil napakalawak ng Persian Gulf. Ngunit ang sumunod na pangungusap na narinig ko ay halos ikinabagsak ng puso ko. Ang pangalan ng barko ay Desert Star 3. Desert Star ang gas carrier na gawa sa China na personal kong ininspeksyon at inaprubahan. Kakalabas lang nito para sa una nitong paglalayag, 1 linggo lang ang nakalipas. Binuksan ko ang news clip gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang imahe sa screen ay parang mismong impyerno. Napakalaking apoy ang umaakyat sa kalangitan at makapal na maitim na usok ang nagtatakip sa maliwanag na kalangitan ng disyerto. Ang kumpirmadong bilang ng namatay sa ngayon ay 87 at may mahigit 200 pa ang nawawala. Nanginginig ang boses ng tagapagbalita. Ang hinala ay sanhi ito ng pagsabog ng tangke ng gasolina dahil sa sobrang taas na temperatura na umabot sa 52 degrees Celsius. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Mahigpit na kinumpirma ng Chinese shipyard na nakapasa sila sa lahat ng safety test. Sinabi pa nila na nakuha nila ang sertipikasyon para sa matinding kapaligiran. Faisal, emergency meeting ngayon na. Namutla ang mukha ni Karim. Habang tumatakbo ako papunta sa conference room, pumasok sa isip ko ang paulit-ulit na tanong. 300 katao ang namatay sa barkong inaprubahan ko. Ang perpektong dokumento na pinaniwalaan ko ay kasinungalingan pala. Pagbukas ko ng pinto ng conference room, naroon na ang lahat ng executive, kahit si CEO ay dumating. Faisal, ang barko ba ng China na pinamamahalaan mo? Opo. Ilan ang ginagamit ngayon? May 7 barko ang ginagamit at 23 pa ang malapit ng i-deliver. Hindi pa ako tapos magsalita nang sumulpot na naman ang isa pang breaking news. Chinese cargo ship malapit sa baybayin ng Dubai, emergency stop. Natagpuan ang mga bitak sa katawan ng barko. Biglang natahimik ang buong conference room.
Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Faisal, ano ito? Sabi mo. Perpekto ang lahat ng dokumentong ininspeksyon mo, hindi ba? Punong-puno ng galit ang boses ni CEO. Hindi ko rin po maintindihan, sir. Sigurado po ako na ang lahat ng test. Biglang tumunog ang telepono ko. Tumawag ang asawa ko. Mahal, Faisal, nakita mo na ba ang balita? Delikado ba ang barkong inaalagaan mo? Nanginginig ang boses niya. Sinabi ni Noor na tinutokso siya ng mga kaibigan niya sa school na sumabog ang barko ng tatay niya. Umiyak siya at umuwi. Wasak ang puso ko. Ang pagmamalaki ko, ang buong karera ko ay walang halaga kumpara sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito aayusin. Matapos ang pulong, pagbalik ko sa opisina, may nakita akong isang sobre sa mesa. Walang pangalan ng nagpadala. Pagbukas ko, may isang USB sa loob at isang maikling mensahe. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, tingnan mo ito. Isinaksak ko ang USB sa computer. Ang lumabas sa screen ay mga internal na dokumento ng Chinese shipyard. Natigilan ako at hindi nakapagsalita. May 2 set ng safety test results, isang set ng tunay na resulta at isang set na pineke. Sa tunay na test, mapanganib na ang barko sa 45 degrees. Ngunit sa peking bersyon, nakasaad na ligtas ito hanggang 60 degrees Celsius. Hindi maaari. Nanginginig ang mga kamay ko. Lahat ng dokumentong ininspeksyon ko ay peke. Biglang may isa pang file na pumukaw sa atensyon ko. Ang pangalan nito ay Comparative Analysis with Filipino Shipyard. Pagbukas ko, lalo akong nagulat sa nilalaman. Tanggihan ang alok ng pag-angkat ng espesyal na teknolohiya para sa barkong lumalaban sa init mula sa kumpanyang Perlas ng Silangan Shipbuilders ng Pilipinas. Dahilan, hindi kailangan, kumpara sa gastos, ang petsa ng pagtanggi ay eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas sa parehong oras na pumirma ako ng kontrata sa China. Nahilo ako. Kung pinili namin ang teknolohiya ng Pilipinas noon, hindi sana namatay ang 300 katao. Tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Kayo ba si Faisal Al-Rashid? Opo. Sino po sila? Ako si Miguel Diaz mula sa Perlas ng Silangan Shipbuilders Middle East Branch. Sa tingin ko, kailangan nyo ng tulong, kaya ako tumawag. Pilipinas? Bakit Pilipinas? Mayroon kaming impormasyon tungkol sa matinding kapaligiran na aming nakalap na makakatulong sa sitwasyon ninyo ngayon. Nakaramdam ako ng hiya. Ang taong tinanggihan namin noon ay handang tumulong sa amin ngayon. Hindi namin kayo kailangan. Ginoong Faisal, mayroon kayong 7 barko ng inyong kumpanya na ginagamit ngayon sa Persian Gulf at ang forecast ay aabot sa 54 degrees Celsius ang temperatura bukas ng hapon. Ano ang ibig mong sabihin? Batay sa aming pagsusuri, hindi bababa sa true barko ang nasa panganib kung hindi nyo ipapatigil agad ang mga ito. Hindi siya natapos, ngunit naintindihan ko ang ibig sabihin. Isa pang pagsabog, isa pang kamatayan. Bukas ng 8 a.m., pumunta kayo sa King Abdullah Economic City Port. Ipapakita ko sa inyo ang ebidensya. Pinutol ang tawag. Tumunganga ako sa labas ng bintana. Ang huling sinag ng araw na palubog sa Persian Gulf ay nagkulay pula sa kalangitan na parang nilabasan ng dugo. Anong klaseng katotohanan ang naghihintay sa akin bukas? At ang bansang Pilipinas ba ay makakatulong talaga sa amin na makaligtas sa malupit na disyertong ito na parang impyerno? Kinabukasan, nagtungo ako sa King Abdullah Economic City. Sinabi ko lang sa asawa ko na nagtatrabaho ako sa labas ng bayan. Masyadong mabigat ang katotohanan para sabihin. Pagdating ko sa daungan, dumating na rin ang grupo mula sa Pilipinas. Ang lalaking nagpakilala sa sarili bilang Miguel Diaz ay iba sa inaasahan ko. Hindi siya nakasuot ng mamahaling barong Tagalog, kundi nakasuot ng damit trabaho na basang-basa ng pawis. Ginoong Faisal, salamat sa pagdating nyo. Pagkaabot niya ng kamay, naramdaman ko ang magaspang niyang palad. Hindi ito isang taong nakaupo lang sa mesa. Simulan na natin. Tingnan nyo ito. Binuksan niya ang kanyang laptop. Puno ang screen ng komplikadong graphs at numero. Ito ang tunay na data ng kapaligiran sa Persian Gulf. Hindi ito ang temperatura sa ibabaw ng tubig, kundi ang temperatura sa loob ng barko. Ito ay impormasyon na hindi ko pa nakita kailanman. Paano nyo nakuha ang ganitong data? Nagsasagawa kami ng test sa tubig ng Saudi Arabia
sa loob ng 3 taon na. Nag-eksperimento kami sa mga barko sa labang tungtung degree Celsius na kapaligiran. Binuksan niya ang isa pang file, isang video na naghahambing sa barko ng China at barko ng Pilipinas. Tingnan niyo ito. Sa parehong temperatura, paano nagbago ang presyon sa tangke ng gasolina ng barko ng China. Sa video, mabilis na tumaas ang pressure gauge ng barko ng China. Lumampas ito sa antas ng panganib hanggang sa tumunog ang alarm. Sa kabilang banda, nanatiling matatag ang gauge ng barko ng Pilipinas. Ang aming barko ay may espesyal na cooling system na gumagana. Sa double layer protection na teknolohiya at nano-coating, maaari nitong protektahan laban sa init mula sa disyerto ng hanggang 97%. Biglang tumunog ang telepono ko, tawag mula sa headquarters. Faisal, bumalik ka na dito. Mayroon tayong teleconference sa Beijing. Tiningnan ko si Migs Diaz at sinabing, paumanhin, kailangan ko nang umalis. Ginoong Faisal, kung hindi kayo magdedesisyon bago 2 PM ngayong araw, hindi bababa sa 3 pang barko ang mapupunta sa panganib. Seryoso ang tingin niya. Hindi ito ang tingin ng isang sinungaling. Pagbalik ko sa headquarters, nagsimula na ang teleconference. Sa screen, naroon ang kinatawan mula sa Chinese shipyard. Ang aksidenteng ito ay isang evil plot na isinagawa. Sinusubukan kaming siraan ng Amerika at Pilipinas. Walang problema ang teknolohiya namin. Halos hindi ako makapaniwala. 300 katao ang namatay, ngunit sinasabi nila na isa itong plot? Kung gayon, ano sa tingin niyo ang sanhi ng pagsabog? Tanong ko. Ang pagkontrol ng barko na walang karanasan, kasalanan iyan ng mga tauhan ng Saudi. Umakyat ang galit hanggang sa lalamunan ko, ngunit kailangan kong pigilin. Matapos ang pulong, tinawag ako ni CEO. Faisal, may pressure mula sa palasyo. Huwag mong sirain ang relasyon natin sa Tsina. Pero, CEO, kung mangyari ulit ang aksidente, tungkulin mo bang pigilan iyan? Hindi ba? Trabaho mo iyan. Nawalan ako ng pag-asa. Nasa harap ko ang katotohanan, ngunit kailangan kong manahimik. Sobrang nakakapanggigil. Pagbalik ko sa opisina, may isa pang sobre sa mesa. Sa pagkakataong ito, maraming litrato, nakakagulat na mga imahe sa loob ng Chinese shipyard. Mga manggagawa na nagwe-welding ng walang safety equipment. Mga litrato ng pagpeke, ng quality control stamps. At ang pinaka-nakakagulat, mga litrato ng paggamit ng low-quality na material na hindi standard para sa tangke ng gasolina. May kalakip na mensahe. Ako ang whistleblower sa loob. Marami pang ebidensya. Ngayong gabi, 10 PM, sa lobby ng Alcobar Hotel, nag-alinlangan ako. Baka trap ito, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Umuwi ako para maghapunan kasama ang asawa ko. Tay, ligtas ba talaga ang barkong ginawa mo? Tanong ni Noor. Oo naman, anak. Iyon ay isang kasinungalingan. Ang mga salitang lumabas sa bibig ko ay tumusok sa sarili kong puso. Eksaktong 10 PM, dumating ako sa Alcobar Hotel. Sa lobby, may isang lalaking Chino na nakaupo, nakasuot ng simpleng damit. Ginoong Faisal. Ako si Wang Zheng. Nagtrabaho ako sa shipyard na iyon sa loob ng 10 taon. Tumingin siya sa paligid bago iniabot sa akin ang isang USB. Nasa loob nito ang lahat. Mga peking sertipiko, video ng tunay na test. Huminto siya sandali, at ang listahan ng mga tumatanggap ng suhol. Kasama ang mga executive ng kumpanya ninyo. Nagulat ako. May sangkot din sa kumpanya namin? Bakit mo ibibigay ito sa akin? Ang kapatid ko ay nasa Desert Star. Hindi siya nakaligtas. Namuo ang luha sa mata niya. Ang kumpanya ay nagsisinungaling lang sa mga pamilya ng biktima. Ito ay krimen. Kailangan itong itigil. Tinanong ko siya, may alam ka ba tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas? Sinuri rin namin iyon. Ang totoo, nasa antas sila na hindi namin kayang pantayan, lalo na sa teknolohiya nila sa pagharap sa matinding kapaligiran. Biglang tumunog ang telepono niya. Namutla ang mukha niya. Sa tingin ko, nahuli na ako. Kailangan ko nang umalis. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Tulungan mo silang huminto. Dali-dali siyang umalis. Umalis ako sa hotel at nagtungo sa kotse ko. Noon ko nakita ang isang itim na kotse na nakaparada mga 100 metro ang layo. Sinusundan ako nito. Nagbago ako ng ruta, malayo sa bahay,
ngunit sinundan pa rin ako ng itim na kotse. May nagmamasid sa akin. Nakauwi ako bandang 2 a.m. Tiniyak kong tulog ang asawa ko bago ako pumasok sa opisina ko. Binuksan ko ang data na ibinigay ni Wang Zheng. Hindi kapani-paniwala ang nilalaman. Sa loob ng huling 3 taon, 70% ng mga barkong ginawa ng Chinese shipyard ay hindi nakapasa sa safety standards, ngunit sa mga dokumento, nakasaad na perpekto ang lahat. Mayroon ding comparative data sa perlas ng silangan shipbuilders ng Pilipinas. Sa parehong kondisyon, walang nangyaring aksidente sa barko ng Pilipinas. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Migs Diaz, kung hindi kayo magdedesisyon bago mag 2 p.m., hindi bababa sa tren pang barko ang mapupunta sa panganib. Tiningnan ko ang relo ko, 3 a.m. na. Konti na lang ang oras, nagdesisyon na ako. Hindi na ako mananahimik pa. Tinawagan ko si Migs Diaz ng maaga. Kailangan ko ng tulong niyo ngayon. Saan ako pupunta? Pumunta kayo sa King Abdullah Port. Nandoon ang 3 barko namin na nakaparada. 1 oras ang lumipas, dumating na si Migs Diaz at ang 5 Filipino engineer. Bawat isa ay may sariling kagamitan. Kailangan nating tingnan muna ang pinakadelikadong barko. 8 a.m. pa lang, ngunit umabot na sa 42°C ang temperatura. Nakasuot ang Filipino team ng work uniform na dinisenyo ng espesyal. Ano ito? Ito ay worksuit na may built-in cooling system. Maaari itong tumagal ng hanggang 8 oras. Umakyat kami sa unang barko, ang Desert Star 7. Sinimulan ni Migs ang pag-scan gamit ang thermal camera. Tingnan niyo ito. Sa screen, may lumabas na pulang bahagi sa itaas ng tangke ng gasolina. Nasa antas na ng panganib ang temperatura. Kung umabot sa tanghali, hindi na niya kailangang tapusin. Alam ko na ang mangyayari, isa pang pagsabog. May solusyon ba? Mayroong pansamantalang solusyon, ang pagpapalakas ng cooling system, ngunit sa pundasyon. Tumigil siya at tiningnan ng detalyado ang katawan ng barko. Tingnan niyo ang welding dito. Hindi ito standard. Hindi isinaalang-alang ang thermal expansion. Sumigaw ang isa pang Filipino engineer. Chief, may crack dito. Tumakbo kami para tingnan. Isa itong maliit, ngunit malinaw na crack. Maaari itong sumabog anumang oras. Namutla ako. May 80 tauhan sa barkong ito. Kailangang i-evacuate agad. Tinawagan ko ang headquarters. Emergency evacuation sa Desert Star 7 ngayon. Ano? Biglaan? Bakit? May crack po. May panganib na sumabog. May ebidensya ba? Tiningnan ko. Si Migs. Tumango siya. Magpapadala kami ng larawan at data ngayon na. Mabilis na kinolekta ng Filipino team ang lahat ng data at ipinadala. Ilang minuto lang, lumabas na ang evacuation order. Mabilis na bumaba ang mga tauhan mula sa barko. Lumapit sa akin ang isa sa kanila. Ginoong Al-Rashid, delikado ba talaga? Oo. Nakaligtas ka lang ngayon. Biglang may narinig kaming malakas na bang. Lahat kami ay lumingon. Lumabas ang singaw mula sa tangke ng gasolina ng Desert Star 7. Overpressurized. Umatras ang lahat. Sigaw ni Migs. Buti na lang at walang malaking pagsabog. Ngunit paano kung nandoon pa ang mga tauhan sa barko? Paano nyo nalaman? Tanong ko. Karanasan at data. Ginaya namin ang ganitong sitwasyon ng daan-daang beses. Lumipat kami sa pangalawang barko. Sa pagkakataong ito, mas detalyado ang inspeksyon ng Filipino team. May isa na bumaba sa ilalim ng barko para tingnan ang bawat welding point. May problema dito. Nagsisimula ng kalawangin ang cooling pipes. Nang matapos namin ang pag-inspeksyon sa pangatlong barko, lampas tanghali na, umabot sa 51°C ang temperatura. Kailangang itigil agad ang serbisyo ng lahat ng 3 barko. Iyan ang conclusion ni Migs. Nag-alinlangan ako. Ang desisyong ito ay maaaring magtapos sa karera ko, ngunit may ipinakita sa akin si Migs. Sa screen ng kanyang laptop, naroon ang logbook ng mga barko ng Pilipinas sa parehong daungan, sa parehong kondisyon. Sa loob ng 30 taon, walang aksidente. Alam mo ba kung ano ang sikreto? Ano? Katapatan, sagot niya. Kapag nag-test kami at masama ang resulta, nagsisimula kami ulit sa simula imbes na pekein ang dokumento. Pinipili namin na pagbutihin ang teknolohiya. Inalis niya ang worksuit niya at sinabing, Ginoong Faisal, ang disyerto ay hindi nagpapatawad ng kasinungalingan. Sa malupit na kapaligiran na ito,
Tanging ang tunay lang ang makakaligtas. Tumimo ang salita niya sa puso ko. Sa lunch break, nagpahinga kami sa opisina sa Daungan. Inabot sa akin ng isang Filipino team member ang malamig na inumin, marahil palamig o buko juice. Gusto mo bang tikman? Sa simula, tatanggihan ko sana, ngunit naramdaman ko ang sinseridad nila, kaya tinanggap ko. Bago ang lasa, ngunit nakakapagpa-refresh. Paano nakakatiis ang mga Pilipino sa ganitong matinding kapaligiran? Tanong ko. Ang Pilipinas ay mayroon ding matinding init at tag-ulan. Tanging ang taong nakakaintindi sa matinding kalikasan ang makakatalo dito. 2 p.m. Tumawag ang headquarters. Faisal, anong ginagawa mo? Nag-utos ka na itigil ang barko? Nagpoprotesta ng husto ang China. Ipaliwanag mo agad. Mayroon po kaming ebidensya, ang Filipino team. Ang kumpanya ng Pilipinas na tinanggihan natin? Natahimik. Bukas ng umaga, pumunta ka dito para mag-ulat. Dalhin mo ang lahat ng data. Pinutol ang tawag. Lumapit sa akin si Migs. Gusto mo bang tulungan kita? Malaki na ang tulong mo. Hindi. Nagsisimula pa lang ang tunay na tulong. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Sa loob, may makapal na ulat. Ano ito? Ito ay analysis report ng lahat ng aksidente sa barko na nangyari sa Persian Gulf sa loob ng huling 3 taon. May comparative data sa pagitan ng barko ng China at barko ng Pilipinas. Binuksan ko ang page 1. Nakakagulat ang statistics. Sa parehong panahon, ang accident rate ng barko ng China ay 23%, habang ang barko ng Pilipinas ay 0.3%. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil ang buhay ng tao ay walang nasyonalidad. 5 a.m. kinabukasan, sinusuri ko ang ulat sa huling pagkakataon. Kapag pinagsama ang data na ibinigay ni Migs Diaz at ang ebidensya ni Wang Zheng, ito ay isang katotohanan na hindi matatanggihan. Dinalhan ako ng asawa ko ng kape. Hindi ka natulog buong gabi. May problema ba? Ngayon ang mahalagang araw. Baka magbago ang lahat. Nakakatakot naman. Ang pagsasabi ng katotohanan ay palaging nakakatakot. Pagdating ko sa kumpanya, kakaiba ang kapaligiran. Mas maraming security guard kaysa dati at may isang grupo ng mga Chino na nakatayo sa lobby. Pagpasok ko sa conference room, bukod sa CEO at mga executive, nakakagulat na may dumating ding opisyal mula sa palasyo. Faisal, ipaliwanag mo. Sinimulan kong iharap ang data na inihanda ko, ang mga larawan ng crack, ang data mula sa thermal camera at ang accident statistics. Ito ang ebidensya. Ang mga barko natin ay parang time bomb. Sumigaw ang kinatawan ng China. Iyan ay fabricated data. Sinusubukan kaming siraan ng Pilipinas. Kung gayon, ito ba ay fabricated din? Binuksan ko ang video na ibinigay ni Wang Zheng, mga imahe ng pagpeke ng safety test results sa Chinese shipyard. Natahimik ang conference room. Nagsalita ang opisyal ng palasyo. Faisal, saan mo nakuha ang data na ito? Mula sa isang internal whistleblower. Namatay ang kapatid niya sa Desert Star. Tama na, tumayo siya. Dadalhin ko ito mismo kay Prince Mohammed. Faisal, mukhang kailangan mong makipagkita sa prinsipe mismo. Nag-alala ang mga kinatawan ng China. Teka lang, ito ay paglabag sa kontrata. Kontrata? Kontrata na ginawa mula sa pekeng dokumento? Malamig ang boses ng opisyal ng palasyo. Matapos ang pulong, tinawagan ko si Migs Diaz. Makikipagkita ako sa prinsipe. Mahusay. Ngunit Ginoong Faisal, may urgent matter po. Ano po iyon? Pwede ba kayong pumunta agad sa Daungan? Ang isa sa mga barko na nakaparada, pinutol ang tawag. Mabilis akong nagmaneho papunta sa Daungan na may masamang kutob. Nagkakagulo doon. Usok ang lumalabas sa barko. Anong nangyari? Bigla ang sunog sa engine room. Na-evacuate na ang mga tauhan pero si Migs Diaz at ang Filipino team ay nakasuot ng fire suit at tumatakbo papunta sa barko. Delikado. Bakit sila pumapasok? Sabi ng Coast Guard na hindi gumagana ang automatic fire suppression system. May nagsabi na kailangang may pumasok para pigilan ito sa kamay. 30 minuto ang lumipas. Lumabas ang Filipino team. Puno ng uling ang mukha nila, ngunit ligtas sila. Nakontrol na ang apoy, sabi ni Migs, habang inaalis ang safety helmet niya. Pero hindi ito ordinaryong sunog. May sadyang nagpapatay ng fire suppression system. At tingnan nyo ito.
Ipinakita niya ang larawan na kinunan niya sa cellphone. Sa dingding ng engine room, may nakasulat na mensahe sa Chinese, "Babala, manahimik ka." Nanindig ang balahibo ko. May nagbabanta sa akin, "Ginoong Faisal, nasa panganib kayo. Kailangan niyo ng security." Ayos lang po. Biglang tumunog ang telepono ko, tawag mula sa asawa ko. "Faisal, may estranghero sa bahay. Hinahanap ka." Halos tumigil ang puso ko. At si Noor? Ligtas siya sa school. Pupuntahan ko na siya. "Huwag kang pumunta. Ako na ang pupunta. Hintayin mo ako sa school." Ibinaba ko ang tawag at tiningnan si Migs. "Nasa panganib ang pamilya ko. Tutulungan ka namin." Sinundan ako ng 2 Filipino engineer. Pagdating sa school, ligtas si Noor. "Wala nang mas mahalaga pa rito. Pauwi," sinabi ni Migs. "Kami na ang magbabantay ngayong gabi." "Bakit nyo ginagawa ito? 3 taon na ang nakalipas. Naranasan din ng barko ng Pilipinas ang parehong problema, gulo mula sa Tsina. Ngunit hindi kami sumuko. Dahil sa huli, lalabas din ang katotohanan." Nang gabing iyon, nagbantay ang Filipino team sa paligid ng bahay ko. Bandang 3 a.m., may narinig akong sasakyan sa labas. 2 itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay. "May tao," sabi ni Mig sa walkie-talkie. Ngunit nang makita nila ang Filipino team, umalis sila. Pagdating ng umaga, may nakakagulat na balita. Isang text message mula kay Wang Zheng, "Urgent, ngayong hapon." Balak ng Chinese shipyard na ilabas ang lahat ng 23 natitirang barko sa dagat ng sabay-sabay para sirain ang ebidensya. 23 barko ng sabay-sabay. Kung kahit isa lang ang magka-aksidente, kailangang pigilan yan. Tinawagan ko ang opisyal ng palasyo. "Emergency po. Kailangan kong makipagkita sa prinsipe ngayon na. May 2 oras ka. Pumunta ka sa palasyo." Palapit na ang sandali ng tadhana. Matapos ang security check sa gate ng palasyo, dinala ako sa loob. Mas malaki ang palasyo kaysa sa inakala ko. Habang naglalakad ako sa Marble Hall, naramdaman ko ang kaba. Ang pagbisita na ito ay maaaring magpabago sa lahat. "Faisal Al-Rashid, pasok po." Binuksan ng hepe ng guard ang malaking pinto. Personal akong sinalubong ni Prince Mohammed bin Salman. Mas bata siya kaysa sa inakala ko, ngunit matalim ang tingin niya. "Faisal, pumasok ka." Iba ang working room niya sa inasahan ko. Sa halip na luxury decor, mas nakatuon ito sa functionality. Ang isang dingding ay puno ng mga mapa at chart ng Vision 2030 at ang kabilang dingding ay may malaking screen na nagpapakita ng real-time economic index. Uminom tayo ng tsaa at mag-usap. Siya mismo ang nagbuhos ng tradisyonal na Arabic tea para sa akin. Ang informal na kilos na ito ay lalo akong pinakaba. "Nakita ko ang ebidensya na dinala mo. Nakakagulat talaga. Humihingi po ako ng paumanhin, kamahalan. Dapat mas maaga ko itong ininspeksyon." Itinaas ng prinsipe ang kamay niya para pigilan ang mga salita ko. "Hindi mo kasalanan. Tayong lahat ang naloko sa matatamis na alok ng Tsina." Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa malayo, naroon ang construction site ng bagong lungsod ng NEOM, isang talampayban bilyon na proyekto. Nakikita mo ba iyan? Ang construction site ng NEOM. Ngunit kung wala ang maritime infrastructure, ito ay isa lang mirage sa disyerto. Humarap ulit sa akin ang prinsipe. "Kaya mahalaga ka ang taong may lakas ng loob na magsalita ng totoo. Kamahalan, kung hindi po tayo kikilos agad, 13 pang barko ang ilalabas sa dagat." Alam ko, ngayong umaga, tumawag sa akin ang Chinese ambassador ng 3 beses. Sabi niya, ito ay core ng One Belt, One Road project at kailangan daw ilabas agad ang barko. Kinuha ng prinsipe ang isang dokumento sa mesa, isang formal na protest letter mula sa gobyerno ng China. Tingnan mo ito. Nagbabanta sila na kung i-terminate natin ang kontrata ng unilateral, ititigil nila ang lahat ng economic cooperation. Ngunit, kamahalan, ang buhay ng tao, oo, buhay ng tao, ngunit ang politika ay komplikado. Ang China ang pinakamalaking importer ng langis natin. Bili sila ng 2 milyong barel araw-araw. Natahimik sandali. Naramdaman ko ang pag-aalala ng prinsipe. Doon ko kinuha ang ulat na ibinigay ni Migs Diaz. Kamahalan, pakitingnan po ito. Ang alok mula sa perlas ng Silangan Shipbuilders ng Pilipinas. Kinuha ng prinsipe ang ulat at dahan-dahan itong binuksan. Lalo siyang nagseryoso.
special heat-resistant surface coating, 3-layer safety system, real-time AI inspection. Huminto siya sa page 1. Posible ba talaga ito? Ligtas kahit sa 60 degrees Celsius? Opo. Natapos na nila ang test 3 taon na ang nakalipas. 3 taon? Kung gayon, bago tayo pumirma ng kontrata sa China? Opo. Ngunit tinanggihan natin dahil sa gastos. Kinuha ng prinsipe ang calculator. 20% na mas mahal kaysa sa China, hindi ba? Iyan ay ang initial cost lang po. Bumaling ako sa kabilang pahina. Ngunit kung titingnan ang total cost sa loob ng 10 taon, kasama ang maintenance at insurance, mas mura po ito ng 40%. Kahanga-hanga. Ngunit may isang bagay akong pinagtataka. Tumingin siya ng diretso sa akin. Bakit ka nagtitiwala sa Pilipinas? Noong nakaraang buwan, ipinagtatanggol mo pa ang China, hindi ba? Nag-isip ako sandali bago ako sumagot ng totoo. Dahil pinrotektahan nila ang pamilya ko nang walang bayad, kamahalan. Nang tinakot ng mga Chino ang anak ko, binantayan ng grupo ng Pilipino ang bahay namin buong gabi. Tinanong ko sila kung bakit. Sumagot sila, sa dagat, tayong lahat ay isang pamilya. Kung isa ang nasa panganib, lahat tayo ay nasa panganib. Tumango ang prinsipe. Mayroon silang magandang pilosopiya. Tama, ang teknolohiya lang ay hindi sapat. Ang espiritu ng mga nagkokontrol nito ang mahalaga. Biglang pumasok ang kalihim. Kamahalan, may emergency situation po. Sa Jeddah Port, 3 barko ng China ang sumusubok na umalis sa daungan ng sabay-sabay. Tumayo ang prinsipe. Ano? Nang walang pahintulot ko? May direktang utos po mula sa Chinese Embassy. Lumipat kami sa situation room. Sa malaking screen, lumabas ang live feed mula sa Jeddah Port. 3 Chinese ship ang sumusubok na umalis sa parking spot. Kumilos na ang Coast Guard, ngunit umaasa ang panig ng China sa international law. Doon ko tinawagan si Migs. Ginoong Miguel, alam niyo ba ang nangyayari sa Jeddah? Sinusubaybayan din namin ang sitwasyon. Masama po. Bakit? Ang mga barkong iyon, kahapon, iniskan namin ng informal ang 3 barko. Nasa antas po ng panganib ang lahat ng ito. Inabot ko ang telepono sa prinsipe, kamahalan, ang hepe po ng Filipino team. Ginoong Miguel Diaz, may isa akong itatanong. Bakit nyo kami tinutulungan, gayong magkaribal tayo? Lumabas ang boses ni Migs mula sa speakerphone. Kamahalan, sa dagat, tayong lahat ay isang pamilya. Kung isa ang lumubog, lahat ay nasa panganib. At 20 taon na ang nakalipas, naranasan din ng Pilipinas ang malaking sakit. Noong panahong iyon, tumulong ang global community. Ngayon, turn na namin para magbayad. Tumahimik sandali ang prinsipe at pagkatapos ay nagdesisyon. Mahusay, Ginoong Miguel. Ngayon, kaya mo bang pumunta sa Jeddah Port at pigilan ang mga barkong iyon? Pupunta po ako kasama ang engineer team agad, ngunit kailangan namin ng formal na authority. Itatalaga kita bilang emergency safety inspector ngayon na. Matapos ang tawag, nagutos ang prinsipe sa military officer. Isara ang Jeddah Port. Huwag payagang umalis ang anumang barko. Kamahalan, magpoprotesta ng husto ang China. Mas mahalaga ang buhay ng tao. Ang pera ay maaaring hanapin ulit, ngunit ang mga namatay ay hindi na babalik. 30 minuto ang lumipas, ipinadala ang live feed mula sa Jeddah Port. Ang Filipino team ay nagpapalabas ng espesyal na drone para sa thermal scan. Lumipad ang drone sa itaas ng unang barko. Naging pulang-pula ang screen. Diyos ko, ang temperatura ng tangke ng gasolina ay nasa critical point na. Ang pangalawa at pangatlong barko ay pareho rin. Lahat ng 3 barko ay nasa antas ng panganib. Kailangang i-order na huminto agad. Nagprotesta ang kapitan ng barko ng China. Normal ang paglalayag namin. Huwag kayong manggulo. Kung hindi, magiging international dispute ito. Biglang lumabas ang singaw mula sa unang barko. May leak! Pressure burst! Mag-evacuate ang lahat! Sa screen, tumatalon ang mga tauhan mula sa barko. Pagkalipas ng 5 minuto, nagkaroon ng maliit na pagsabog. Boom! Buti na lang at walang nasugatan, ngunit paano kung nakalabas na sila sa dagat? Tinawagan ng prinsipe ang Chinese ambassador ng direkta. Ambassador, nakita niyo ba ang nangyari ngayon? Lumabas ang natatarantang boses ng Chinese ambassador mula sa speakerphone. Iyan ay isang special case.
Ilang barko pa sa 30 ang kailangang sumabog bago kayo umamin? Natahimik. Nagdesisyon ang prinsipe ng may katatagan. Mula ngayon, ipinag-uutos ko na suspendihin ang paglalayag ng lahat ng barko ng China at magpipirma kami ng bagong kontrata sa perlas ng Silangan Shipbuilders. Kamahalan, kung gagawin niyo iyan, ang relasyon natin sa China. Ambassador, kailangan namin ang China, ngunit kailangan din ng China ang langis namin. Sa isang relasyong umaasa sa isa't isa, hindi natin maaaring ipagpalit ang buhay ng tao. Pagkatapos magbaba ng tawag, humarap sa akin ang prinsipe. Faisal, ikaw ang mamahala sa proyektong ito kasama ang Filipino team. Ako, kamahalan, ikaw ang nakakaalam ng pagkabigo. Dahil dito, mas magtitiwala ako sa iyo. Doon may video call mula kay Migs, isang live feed mula sa Jeddah Port. Kamahalan, ang mga tauhan ng China ay nagpapasalamat sa Filipino team. Sa screen, nakita ang mga Chinese crew na yumuyuko sa Filipino team. Salamat sa pagliligtas sa buhay namin. Umiyak ang isa sa Chinese crew. Hindi, alam namin na delikado, pero ang kumpanya. Sabi ng prinsipe, Ginoong Miguel Diaz, handa ka na bang simulan ang bagong pahina sa pagitan ng Saudi Arabia at Pilipinas? Kasama ang Bahri, malaking karangalan po, kamahalan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na magsisimula na ang isang bagong panahon. Matapos ang pulong, habang aalis na ako sa palasyo, tinawag ulit ako ng prinsipe. Faisal, may isa pa. Ano po iyon, kamahalan? Subukan mong makipag-ugnayan sa reform group sa China. Hindi natin kailangang gawing kalaban ang lahat. Ang mga taong kayang sumama sa atin ay dapat sumama. Gagawin ko po iyan, kamahalan. Paglabas ko, nilulubog ng evening sun ang Riyadh sa ginintuang kulay. Lumapit sa akin si Migs Diaz. Ginoong Faisal, ngayon ang simula. Oo, ngunit hindi magiging madali. Kung madali lang, wala na sanang halaga. Pauwi tinawagan ko ang asawa ko. Mahal, nakipagkita ako sa prinsipe. Magbabago na ang lahat. Mabuti naman, pero masaya ka ano? Sa wakas, nagawa ko ang tamang bagay. Nang gabing iyon, nakita ko sa balita ang mga protesta sa harap ng Chinese Embassy. Ang mga pamilya ng mga Chinese crew ay humihingi ng katotohanan. Nagsimula na ang pagbabago. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami sa bahay kasama ang pamilya ko, may tumawag sa doorbell. 2 Tsino ang nakatayo sa harap ng pinto. Kayo ba si Faisal Al-Rashid? Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nakita ko ang pag-aalala sa mata ng asawa ko. Noor, sa loob ka muna kasama si Mama. Dinala ko sila sa living room. Kinuha ng isa ang dokumento mula sa briefcase niya. Gusto ka naming tulungan. Pirmahan mo lang ito. Bibigyan ka namin ng 10 milyon. Kinuha ko ang dokumento. Ang nilalaman ay para bawiin ko ang lahat ng sinabi ko kanina. Nagloloko ba kayo? Dinagdagan namin sa 420 million at Vice President position sa Beijing headquarters. Tumayo ako. Umalis na kayo. Lumamig ang mukha nila. May pamilya ka, hindi ba? Ang ganda ng anak mo. Umakyat ang galit hanggang sa lalamunan ko, ngunit pinigilan ko. Kung hahawakan niyo ang pamilya ko, hindi kayo palalampasin ng palasyo. Palasyo? Kailangan din ng palasyo ang pera ng China. Malalaman mo rin. Pagkaalis nila, tinawagan ko agad si Migs Diaz. Bantaan ka ano? Inasahan ko na iyan. Ano ang dapat kong gawin? Kami na ang magbabantay ngayong gabi at bukas. Bukas, magkakaroon ng emergency meeting ang International Maritime Organization. Kailangang magbigay ka ng testimony. Isang bagong klase ng pressure sa global stage, ngunit hindi ko ito maiiwasan. 2 a.m., may narinig akong kakaibang tunog sa labas ng bintana. Dahan-dahan kong binuksan ang kurtina. 2 Filipino team member ang nakaharap sa 3 lalaki. Ito ay private property. Umalis kayo. Nag-away ang mga Chino, ngunit umalis din sila sa huli. Kinabukasan, nakita ko si Migs Diaz. Sinubukan nilang pumasok ng 3 beses kagabi. Sa tingin ko, sinubukan nilang mag-install ng listening device. Ginagawa nila iyan. Ito ay simula pa lang. Napakahalaga ng pulong ngayon. Nagtungo ako sa headquarters ng International Maritime Organization sa Middle East. Nagtipon-tipon na ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa.
Ang delegasyon ng China lang ay may mahigit 20 katao. Nang magsimula ang pulong, nagumpisa ang panig ng China sa pag-atake. Ang Saudi Arabia ay unilaterally nag-terminate ng kontrata. Ito ay paglabag sa international law. Binigyan ako ng presiding chairman ng karapatang magsalita. Faisal Al-Rashid, magbigay kayo ng testimony. Tumayo ako. Nakatingin sa akin ang daan-daang mata. Ito ang ebidensya. Ipinakita ko ang video ni Wang Zheng sa malaking screen. Ang mga imahe ng pagpeke ng safety test results ay lumabas ng malinaw. Nagkagulo ang pulong at ito ang data mula sa black box ng sumabog na barko. Ang data na inanalyze ni Mix Diaz ay nagpakita na ang presyon bago ang pagsabog ay 3 beses na mas mataas kaysa sa designed limit. Sumigaw ang kinatawan ng China. Fake data, isang plot kasama ang Pilipinas. Doon, tumayo ang isang hindi inaasahang tao, ang kinatawan mula sa Japan. Naranasan din namin ang parehong problema noong nakaraang taon sa Yokohama. Pagkatapos, nagsalita rin ang kinatawan mula sa Singapore at India. Lahat sila ay nagkaroon ng problema sa mga barko ng China. Nagsimulang mag-alala ang delegasyon ng China. Nagbigay ng conclusion ang presiding chairman, ito ay isang malinaw na paglabag sa safety standards. Ipinag-uutos ko ang muling pag-inspeksyon sa lahat ng Chinese-made na barko. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. At kailangang magbayad sila ng compensation sa mga naapektuhan. Umalis ang delegasyon ng China sa pulong at nag-iwan ng mensahe, magre-regrets kayo. Matapos ang pulong, lumapit sa akin si Mix Diaz. Magaling ang ginawa mo. Ngayon, nabuksan na ang katotohanan. Ngunit pauwi. May isang kahina-hinalang sasakyan na sumusunod sa akin. Nakikita niyo ba ang sasakyang iyan? Tanong ng Filipino team member na nagmamaneho. Opo, sinusundan tayo. Huwag kayong mag-alala. Naghanda kami. Biglang may isa pang sasakyan ang lumabas sa harap at nanguna sa kotse namin. Ito ay isang Royal Guard security vehicle. Pag-uwi ko, umiiyak ang asawa ko. May problema ba? Tumawag ang school ni Noor. May naghahanap kay Noor na kahina-hinala. Nalaglag ang puso ko. Buti na lang at inalagaan ng school si Noor at tinawagan ng pulis. Hindi ko na ito kaya. Tinawagan ko ang opisyal ng palasyo. Nasa panganib ang pamilya ko. Tulong po. Nag-utos ang prinsipe. Ipatupad ang special protection measure. Nang gabing iyon, nagtayo ng guard post ang Royal Guard sa bahay ko. Ngunit bandang hating gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Wang Zheng. May mas malaking pagbubunyag. Ang gobyerno ng China ay kasali sa systematic cover-up. Ibubunyag ito bukas. Ngunit ang bukas na iyon ay hindi na dumating. Kinabukasan, may nakakagulat na balita. Si Wang Zheng ay namatay sa car accident sa Beijing. May truck na bumangga sa kotse niya. Nagkataon lang ba? Umiling si Mix Diaz. Ipinadala niya sa akin ang huling file kagabi. Dumating ito bandang 3 a.m. Binuksan namin ang file. Ito ay transcript ng isang secret meeting sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno ng China at ng shipyard. Ang nilalaman ay nagsasabi na alam nila ang problema sa safety, ngunit pinilit pa rin nilang i-export. Ito ay isang pambansang krimen. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang isakripisyo ni Wang Zheng ang kanyang buhay. Nagsimula ang special inquiry ng International Maritime Organization. Sa pagkakataong ito, kasali na ang mga opisyal mula sa United Nations. Umupo ako sa upuan ng saksi. Faisal Al-Rashid, manunumpa ka ba? Magsasabi lang po ako ng katotohanan. Ibinunyag ko ang huling file ni Wang Zheng, ang transcript ng pulong, ang listahan ng mga tumatanggap ng suhol, at ang email na nag-uutos na itago ang impormasyon. Ito ay isang malinaw na international crime. Alam nila, ngunit inilagay pa rin nila sa panganib ang buhay ng tao. Sumigaw ang kinatawan ng China. Paano mo nakuha ang ebidensya na iyan? Hindi ba iyan labag sa batas? Ang internal whistleblower ay nagpakasakit upang ibigay ito sa akin at ngayon wala na siya sa mundong ito. Natahimik ang pulong. Biglang bumukas ang pinto at may pumasok. Siya ay isang survivor mula sa Desert Star. Nakaupo siya sa wheelchair. Gusto ko ring magbigay ng testimony. Pinayagan siya ng presiding chairman. Ang pangalan ko ay Ahmed, mechanical engineer. Bago sumabog ang barko, may narinig akong kakaibang tunog mula sa tangke ng gasolina. Tunog iyon ng crack.
Nireport ko, ngunit binaliwala. Umiyak siya. 23 kaibigan ko ang namatay noong araw na iyon, kahit na kaya sana naming pigilan. Pagkatapos, iniharap ng Filipino team ang inihanda nilang technical analysis. Si Migs mismo ang nagpresenta. Ito ang resulta ng test sa parehong kapaligiran at kondisyon. Sa screen, may video comparison ng 2 barko sa 55 degrees Celsius na kapaligiran. Ang barko ng China ay pumasok sa warning level sa loob lang ng 15 minuto, habang ang barko ng Pilipinas ay nanatiling normal kahit na lumipas na ang 72 oras. Ano ang pagkakaiba? Tanong ng isa. Katapatan, sagot niya. Kapag nabigo kami, nagsisimula kami ulit sa simula. Hindi namin pinepeke ang dokumento. Sinubukan pa ring lumaban ng kinatawan ng China sa huling pagkakataon. Hindi perpekto ang Pilipinas. Huwag niyong kalimutan ang Sewell incident. Kalmado si Migs Diaz. Tama, nabigo kami at nagbayad kami ng mahal. Dahil dito, natutunan namin na ang safety ay hindi negotiable. Pagkatapos noon, binago namin ang lahat. Tumagal ng 5 oras ang pagdinig. Napakarami ng ebidensya. Sa huli, nagbigay ng desisyon ang presiding chairman. Bawiin ang international certification ng 3 Chinese shipyard. Ipag-utos ang muling pag-inspeksyon sa lahat ng export ships. Huminto siya sandali bago nagpatuloy at kailangang magbayad ng compensation sa mga naapektuhan. Umalis ang delegasyon ng China sa conference room habang nagpoprotesta, ngunit tapos na ang laro. Matapos ang pagdinig paglabas ko, nagkagulo ang mga reporter. Ginoong Faisal, pahingi ng salita. Pakitandaan niyo si Wang Zheng, ang taong nag-alay ng buhay para sa katotohanan. Siya ang tunay na bayani. Pauwi sa hotel, nakatanggap ako ng tawag mula kay Prince Mohammed. Mahusay, Faisal. Dahil sa iyo, marami pa tayong nailigtas na buhay. Kamahalan, ano po ang mangyayari ngayon? Ito ang simula ng paglalayag kasama ang Pilipinas. Nang gabing iyon, naghapunan kami ni Migs Diaz sa restaurant ng hotel. Ginoong Faisal, may alok ako sa inyo. Anong alok? Gusto mo bang magtrabaho sa amin bilang General Manager ng Saudi-Filipino Joint Venture Project? Nagulat ako. Ako? Ako ang pumili ng barko ng China. Iyan nga. Ang taong nakakaalam ng pagkabigo ang tunay na expert. At kailangan namin ng taong may lakas ng loob na magsalita ng totoo. Inisip ko ang pamilya ko, ang kinabukasan ni Noor. Bigyan niyo ako ng oras, please. Siyempre, bumalik ako sa kwarto ko at nag-video call sa asawa ko. Mahal, nakatanggap ako ng malaking alok. Matapos marinig ang kuwento, sinabi ng asawa ko, gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Nandito kami palagi para sa iyo. Lumabas si Noor sa screen. Tay, nagpresenta ako sa school ngayon. Sabi ko, bayani ka. Lumobo ang puso ko. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Tatanggapin ko ang alok. Inabot ni Migs Diaz ang kamay niya. Welcome, partner. Ngunit bandang hapon, may hindi inaasahang bisita ang dumating. Sila ay mga batang engineer mula sa Chinese shipyard. Alam din namin ang katotohanan. Ngunit hindi kami makapagsalita. Ngayon, gusto naming magbago. Gusto nilang mag-reform ng organisasyon mula sa loob. Paano kami magsisimula? Sumagot si Migs. Ang teknolohiya ay maaari nating i-share, ngunit ang katapatan kayo ang kailangang pumili niyan. Mula noon, nagsimula ang bagong partnership ang Alliance for Safe Seas na binubuo ng Pilipinas, Saudi Arabia at ang Reform Group ng China. Isang buwan matapos ang pagdinig, abala ako sa bagong posisyon ko, Chairman of the Saudi-Filipino Maritime Safety Committee. Ang unang misyon ay ang pag-inspeksyon sa natitirang mga barko ng China. Labang si 2 AM, nagising ako bago pa tumunog ang alarm clock. Ngayon ang espesyal na araw ang unang araw ng pag-inspeksyon sa lahat ng 30 barko. Ang Persian Gulf na nakikita mula sa labas ng bintana ay madilim pa rin, ngunit sa daungan, abala na. Faisal, handa ka na ba? Inabot sa akin ng asawa ko ang mainit na Arabic coffee. Oo, ngayon ang tunay na simula. Pagdating sa daungan, nakakagulat ang tanawin. 50 Filipino engineer ang dumating na at nag-aayos ng kagamitan simula pa 4 AM. Ang aga nyo naman, Chief. Nagsuot si Migs Diaz ng safety helmet at ngumiti. Sa Pilipinas, normal lang iyan. Kailangang magsimula bago sumikat ang araw para matapos paglubog ng araw.
nagsimula ang team briefing. Ang Filipino team leader ay gumuhit ng diagram ng barko sa whiteboard at nagpaliwanag. Ngayon, i-inspeksyon natin ang 5 barko. Bawat team ay may 10 tao. Kailangang i-check ang 347 items sa checklist. 347 items? Sigaw ni Rashid, ang batang Saudi engineer. Ito ay basic lang para sa Filipino standard. Ang bagay na may kinalaman sa buhay ng tao ay hindi maaaring gawin ng mabilisan. Ang unang barko ay Desert Star 9, isang medyo bagong barko. 6 na buwan pa lang mula sa shipyard. Ngunit pag-akyat namin, nagseryoso agad ang mukha ng Filipino team. Tingnan nyo ito. Ginagamit ng Filipino engineer ang flashlight para tingnan ang welding joint. Kung titingnan ng walang special equipment, mukhang normal, ngunit nang iscan, lumabas ang problema. Nagsisimula na ang internal crack. Ang ibabaw ay ni-repaint, kaya hindi nakita. Sumunod ay ang pag-inspeksyon sa tangke ng gasolina. May isang Filipino team member na pumasok sa loob ng masikip na tangke. Nakasuot siya ng gas mask at special equipment, parang isang astronaut. "Chief, malala dito," ang narinig mula sa walkie-talkie sa urgent voice. Ang inner wall ng tangke ay nagsisimula ng kalawangin. Dahil sa alat at sobrang init, kung pababayaan, hindi aabot ng 3 buwan. Bulong ni Rashid sa akin. Ininspeksyon namin tuwing 6 buwan, ngunit hindi namin nakita ang ganito. Dahil ang tiningnan lang namin ay ang labas, ngunit ang Filipino team ay tumitingin hanggang sa loob. Malapit nang magtanghali nang may hindi inaasahang pangyayari. Sa Desert Star 13 na ini-inspection, may usok na lumabas. Sunog! Sunog sa engine room. Dali-daling tumakbo palabas ang mga tauhan, ngunit ang nakakagulat, hindi gumagana ang automatic fire suppression system. Bakit hindi gumagana ang sprinkler? May nagpatay ng valve. Mabilis na nagsuot ng fire suit si Migs Diaz at labang pang Filipino team member. Kami na ang papasok. Delikado, baka sumabog. Kailangan naming pumasok agad bago kumalat ang apoy sa gasolina. Sinubukan kong sumunod, ngunit pinigilan ako ni Migs. Tulungan niyo na lang kaming mag-command ng evacuation sa labas. Nag-practice kami para sa ganito ng daan-daang beses. 10 minuto na sila sa loob, ngunit parang 10 oras iyon. Patuloy ang paglabas ng usok, at may narinig na parang pagsabog. Natahimik ang walkie-talkie ni Migs. Doon, lumabas ang isang Filipino team member. Puno ng uling ang mukha niya, ngunit ligtas siya. Nakontrol na ang pangunahing apoy. Inaasikaso na lang ng chief ang natitira. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas na rin ang natitirang team. Ang fire suit ni Migs ay bahagyang may sira. "Ayos lang ba kayo?" "Ayos lang po. Normal lang ito." Ang hawak niya ay nakakagulat, isang nasunog na pira-piraso ng metal. May nakasulat na Chinese. "Manahimik ka. Ikaw na ang susunod na pamilya. Ito ay isang banta. May sadyang nagpaplano ng sunog. Ito ay krimen. Kailangang tawagan ang pulis. Kolektahin muna natin ang ebidensya." Detalyadong ininspeksyon ng Filipino team ang scene. Nang tingnan ang CCTV, may nakitang suspicious person noong umaga. Pagsapit ng gabi, lumabas ang resulta ng inspeksyon sa Day 3. Sa laban 5 barko, 15 may malalaki at maliliit na depekto, ngunit doon may nakakagulat na nangyari. 10 Chinese engineer ang dumating ang team na pinamumunuan ni Liu, ang taong nakita ko sa pagdinig. "Kami ang gumawa ng mga barkong ito. Alam namin ang problema, ngunit kailangan naming manahimik. Ngayon, gusto naming ayusin." Sa simula, naghinala ako. Isa pa bang trap? Bakit ngayon lang? Si Wang Zheng, ang senior namin. Bago siya namatay, nag-text siya sa amin, "Lumaban kayo para sa katotohanan." Kinuha ni Liu ang isang bagay mula sa briefcase niya. Ito ang tunay na blueprint ng Chinese shipyard. Ito ang tunay. Ang export version ay peke. Ngunit ito ang original. Kinuha ni Migs Diaz ang blueprint. Kung ginawa lang nila ito ayon dito, wala sanang problema. May pressure na bawasan ang cost. Kailangang bawasan ng 20% ang cost taon-taon. Kinabukasan, nagsimula ang isang espesyal na partnership. Filipino team, Chinese Reform Group, at Saudi engineer ang nagtulungan. Ang bahaging ito, sadyang ginawa naming mahina, paliwanag ni Liu. Ang Filipino team ay nag-alok ng solusyon, i-weld ito at palakasin ng material na ito, at magiging ayos na.
Sa day 5 ng trabaho, may nangyaring nakakagulat. Habang iniinspeksyon ang Desert Star 19, masama, may malaking crack sa tangke ng gasolina. Sigaw ni Kim, ang Filipino engineer. Mahigit 30 cm ang lapad. Maaari itong sumabog anumang oras. May 65 crew sa barko. Agad na inutusan ang evacuation. Ngunit si Wang, ang Chinese Chief Mechanical Engineer, ay nagpilit na manatili. Ako ang nag-alaga sa barkong ito simula nang i-deliver. Ito ang responsibilidad ko. Delikado. Lumabas ka na agad. Hindi. Kailangang i-drain ang gasolina muna para maiwasan ang pagsabog. Sabi ni Migs Diaz. Sumama ako. Hindi mo kayang mag-isa. Bakit kayo, isang Pilipino, ay magpapakasakit para sa barko ng China? Sa dagat, walang nasyonalidad. Magkasama tayo bilang mga professional. Magkasama silang pumasok. Sa labas, lahat ay nag-aalala. Ang Filipino team ay naghanda ng emergency equipment. Nagdasal ang mga Chinese engineer tuong oras ng pakikipaglaban. Ang tunog lang mula sa walkie-talkie ang nagpapatunay na buhay pa sila. 70% ng gasolina ay na-drain na. Palaki ng palaki ang crack. Kailangang bilisan. Sa huli, lumabas silang dalawa. Puno ng langis, ngunit may tagumpay sa mukha. Mahigpit na hinawakan ni Chief Wang ang kamay ni Migs Diaz. Hindi ko malilimutan ang kabutihan na ito. Isinakripisyo ng Pilipino ang buhay para sa barko ng China. Magkasama tayo bilang colleagues. Ang nakita ng lahat ay nagdulot ng malakas na palakpakan. Iyan ang tunay na kooperasyon na lumalagpas sa nasyonalidad. Isang linggo ang lumipas, natapos na ang lahat ng inspeksyon. Nakakagulat ang summary report. Sa 30 barko, 17 ang may depekto. 10 ang kailangang i-stop agad at 15 ang kailangang ayusin agad. Ngunit may pag-asa pa rin. Sa tulong ng technical support mula sa Filipino team, kaya naming ayusin ang lahat. Personal na pumunta si Prince Mohammed para tingnan ang scene. Bakit napakaraming problema? Bakit hindi namin nalaman? Dahil ang tiningnan lang namin ay ang labas, kamahalan, sagot ko. At ano ang gagawin natin ngayon? Lumabas si Migs Diaz. Sa loob ng 6 buwan, gagawin namin ang lahat ng barko na ligtas. Ang inaasahang gastos ay tilang 100 milyon. Ngunit kung gagawin sa stages, maaari itong mabawasan sa tilang-tilang milyon at may isa pa kaming alok, sabi ni Liu. Ang 3 barko na nakaschedule na i-scrap ay maaari bang gamitin para sa edukasyon? Bilang case study na magtuturo mula sa tunay na pagkabigo. Tumango ang prinsipe. Magandang ideya. Sa halip na itago ang pagkabigo, matuto tayo mula dito. Nang gabing natapos ang inspeksyon, nagkaroon ng maliit na party sa daungan. Nagtipon-tipon ang mga engineer mula sa Pilipinas, China, Saudi Arabia at iba pang bansa. Si Leo, ang Chinese engineer, ay nagbigay ng toast para sa lakas ng loob na tanggapin ang pagkabigo at para sa kinabukasan na magkasama nating lalaguin. Dinagdag ni Migs Diaz para sa ligtas na dagat. Itinaas ng lahat ang kanilang baso. Nang gabing iyon, may narinig na iba't ibang kanta mula sa daungan, kanta ng Pilipinas, kanta ng China, kanta ng Arabe. Magkaiba ang rhythm, ngunit naghalo ng maganda, na parang ang cooperation namin. Pauwi, tinanong ako ni Noor. Tay, bakit kailangan pang ayusin ng Filipino uncle ang barko ng ibang bansa? Iyan ang tunay na lakas, ang pagiging mahusay ng magkasama ay mas malaki kaysa sa pagiging mahusay ng nag-iisa. Kung gayon, magiging ganoon din ako. Sumulat ako sa diary ko ng gabing iyon. Ang dagat ay naaalala ang lahat, ang kasinungalingan at ang katotohanan at ang magandang kooperasyon tulad ngayon. Ngayon, natutunan ko na ang tunay na teknolohiya ay magiging perpekto lang kapag ibinabahagi at lumalaki ng magkasama. 3 buwan ang lumipas. Nagkaroon ng historic moment sa Riyadh. Ang signing ceremony para sa Saudi-Filipino Maritime Technology Alliance, isang kontrata na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ngayon, hindi lang ito pagpirma ng kontrata, sabi ni Prince Mohammed. Ito ang simula ng pagtitiwala, isang alliance na magpoprotekta sa buhay ng tao. Ang Vision 2030 ng Saudi Arabia at ang teknolohiya ng Pilipinas ay magtatagpo para lumikha ng bagong kinabukasan. Matapos ang signing ceremony, umupo kami ni Migs Diaz at nagkape. Ginoong Faisal, sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas.
Nang una kong inalok ang proyekto at tinanggihan, nalungkot din ako. Humihingi ako ng paumanhin. Masyado akong mayabang noon. Hindi. Bahagi iyon ng process. Lahat ay may tamang oras. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa malayo, lampas sa disyerto, naroon ang Persian Gulf. Sa dagat na iyon, libu-libong barko ang dadaan at lahat ay magiging ligtas. Hindi dahil sa teknolohiya ng Pilipinas, kundi dahil sa teknolohiya nating lahat. Wala nang halaga ang hangganan ngayon. Ilang araw ang lumipas, dumating ang unang espesyal na barko na gawa sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay Tala ng Disyerto. Sa welcoming ceremony, libu-libong tao ang nagtipon-tipon. Nandito rin ang pamilya ko. Wow, ang laki! Masayang sigaw ni Noor habang naglilibot sa barko. Iba ang lahat, ang 3-layer safety system, ang real-time inspection, at ang pinakanakakagulat, ang crew quarter. Ano ito? Ito ay mental health space para sa crew. Hindi lang ang machine ang mahalaga, ang tao rin. Paliwanag ng Filipino design engineer. Bago ang unang paglalayag, nagkaroon ng espesyal na seremonya, isang memorial para sa mga namatay sa Desert Star 3. Kailangan nating tandaan, binasa ko ang aking eulogy, para hindi mawalan ng kabuluhan ang kanilang sakripisyo para hindi na mangyari ang ganitong trahedya. Tumayo si Ahmed mula sa wheelchair. Ngayon, nakakalakad na siya dahil sa physical therapy. Gusto kong sumama sa unang paglalayag ng barkong ito. Baka delikado pa. Hindi. Ngayon, gusto kong patunayan na ligtas na ito. Ang unang paglalayag ay naging perpekto. Kahit sa matinding init na 54 degrees Celsius, gumana ng normal ang lahat ng system. Pagbalik, sabi ni Ahmed, ito ang unang beses na hindi ako natakot sa dagat. Salamat. Isang buwan ang lumipas, may nakakagulat na balita. Inanunsyo ng gobyerno ng China ang malaking reform sa shipbuilding industry. Tinawagan ako ni Liu. Ginoong Faisal, nagbabago na rin kami. Sinusubukan naming sundan ang landas na ipinakita niyo, safety standards, transparent inspection, at nagsimula na kaming mag-exchange ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang competition ay nagiging cooperation. Isang araw, may espesyal na bisita sa opisina ko ang nanay ni Wang Zheng. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nalaman ko na ginawa ng anak ko ang tamang bagay. Naantig ako nang makita ang luha niya. Inay, si Wang Zheng ay isang bayani. Ang kanyang lakas ng loob ay nakatulong sa pagliligtas ng maraming buhay. Sinabi ko sa kanya na nagtatag kami ng Wang Zheng Memorial Scholarship, isang fund na itinatag ng Pilipinas at Saudi Arabia. Lumipas ang 6 na buwan. Nagbiyahe ako sa Pilipinas, sa shipyard ng Perlas ng Silangan Shipbuilders sa Subic, Batangas. Ito ang lugar kung saan ipinanganak ang Tala ng Disyerto, sabi ni Migs Diaz. Malaking yard, tumpak na trabaho. At ang pinakanakakagulat, ang mukha ng mga manggagawa ay puno ng pagmamalaki. Tuwing umaga, nangangako kami para sa safety. Sabi ng isang manggagawa, iniisip namin palagi na sa barkong ginagawa namin, may pamilya ng isang tao na nakasakay. Sa isang sulok ng shipyard, may isang espesyal na lugar, ang Museum of Failures. Ano ito? Ipinapakita namin ang mga pagkakamali sa nakaraan para hindi namin malimutan. May mga bahagi ng bridge, life jacket mula sa Sewell incident, at ngayon, mga bahagi mula sa Desert Star 3. Ipapamalas niyo ang pagkabigo ng walang pagtatago? Oo, ang nakakahiya ay hindi ang pagkabigo, kundi ang pagtatago nito. Sa Saudi-Filipino Maritime Forum na ginanap sa Manila, nagbigay ako ng special lecture. Ang teknolohiya ay hindi lang malamig na metal. Kailangan ito ng mainit na puso sa loob para maging tunay na teknolohiya. Malakas ang palakpakan ng mga nakikinig. Sa dinner party, tinanong ako ng isang high-ranking official ng Pilipinas, Ginoong Faisal, paano nagbago ang impresyon niyo sa Pilipinas? Dati, inakala ko na ito ay pagmamayabang ng isang maliit na bansa. Ngunit ngayon, sa tingin ko, ito ay isang maliit na bansa, ngunit napakalaki. Ano ang nagpapalaki? Ang lakas ng loob na tanggapin ang pagkabigo, ang puso na nagpapahalaga sa buhay, at ang espiritu na gustong lumaki ng magkasama. Bago ako umalis, binigyan ako ni Migs Diaz ng regalo, isang maliit na kompas. Ano ito? Ginamit ito ng lolo ko.
Naging crew siya sa barkong tumulong sa pag-evacuate ng mga refugee mula sa Hungnam noong Korean War. Kapag naliligaw ka, tingnan mo ito. Ang kompas ay palaging tumuturo sa katotohanan. Pabalik sa Saudi Arabia, nag-isip ako. Kung hindi nangyari ang pagsabog 6 na buwan na ang nakalipas, ano kaya ang mangyayari? Baka naniniwala pa rin ako sa mga peking dokumento at baka may mas malaking trahedya ang naghihintay. Pag-uwi, nag-drawing si Noor. Anong dinodrawing mo, anak? Inaayos ng mga Filipino uncle ang barko natin. Sa drawing, may mga tao mula sa iba't ibang nasyonalidad na nagtatrabaho ng masaya. At ano ang pangalan ng drawing? Mga kaibigan ng dagat. 1 taon ang lumipas. Ang Persian Gulf ay nagbago ng husto. Naabot ang 200 araw na walang aksidente sa paglalayag ang unang beses sa kasaysayan. Sa dingding ng opisina ko, may malaking light sign na nakasulat, wala ring aksidente ngayon, kasama ang numerong 200 na umiilaw. President Faisal, binabati po namin kayo. Nagdala ng cake ang mga empleyado. Ito ay resulta ng ating lahat. Ngayon, ako na ang chairman of the Middle East Maritime Safety Committee. Ang trabaho ko ay inspeksyon ang 500 barko na naglalayag sa Persian Gulf araw-araw. May espesyal na bisita po, sabi ng kalihim ko. Pagbukas ng pinto, ang pumasok ay ang Minister of Transport ng Tsina, isang hindi inaasahang pagbisita. President Faisal, isang karangalan na makilala kayo. Pumunta ako dito para matuto. Paano nagawa ng Saudi Arabia ang ganitong milagro sa loob lang ng 1 taon? Dinala ko siya sa Maritime Control Center, ang pinakamoderno, na itinayo gamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Sinusubaybayan namin ang bawat barko ng real-time, temperatura, presyon, bilis, pati na rin ang lagay ng panahon. Napakaganda. Ngunit ano ang pinakamahalaga? Ang tao po, ang puso ng taong kumokontrol sa teknolohiya. Sa katabing kwarto, nagsasanay ang mga batang engineer. Sila ay trainee mula sa 15 bansa, Saudi Arabia, Pilipinas, China, India, Pilipinas. Si Migs Diaz ang nagle-lecture. Ang teknolohiya ay isang tool lang. Ang mahalaga ay kung para saan natin ito ginagamit. Ginagamit natin ito para protektahan ang buhay. Sa lunch break sa company cafeteria, nakita ko ang isang espesyal na tanawin. May international food na inihanda, kimchi ng Korea, malatang ng China, curry ng India, kebab ng Arabe. Ang pagkain ay isa ring teknolohiya, ngumiti si Migs Diaz. Ang simula ay nagmumula sa pag-intindi sa kultura ng isa't isa. Sa hapon, nagkaroon ng field training, isang pagbisita sa pinakabagong Filipino-made ship, ang Gulf Guardian. Nagtanong ang isang Chinese trainee, bakit walang aksidente ang barko ng Pilipinas? Si Ahmed ang sumagot. Ngayon, siya na ang safety trainer dahil hindi nagsisinungaling. Kapag may problema, hindi namin itinuturo kundi inaayos. Iyon lang ba? At pananagutan hanggang sa huli. Kahit tapos na ang paggawa, patuloy pa rin ang pag-aalaga. Nang gabing iyon, nagkaroon ng emergency situation. May isang barko na nasiraan ang makina at palutang-lutang sa Oman Sea. Ito ay isang lumang cargo ship na gawa sa Tsina. Tinatangay ng agos ang barko patungo sa mga coral reef. Nagseryoso agad ang kapaligiran sa control center. Ipadala ang rescue team. 30 minuto ang lumipas, dumating ang rescue team na kasama ang Filipino engineer. Ipinadala ang live feed. Sobrang init ng makina kaya tumigil ang lahat ng system. Hindi ba pwedeng itaw? Masyadong mabigat ang cargo. Walang oras. Sa loob ng 2 oras, babangga na iyan. Mabilis na pumasok ang Filipino engineer. Lumabas sa screen ang imahe nila na nag-aayos ng makina habang basang-basa ng pawis. 1 oras at 45 minuto ang lumipas, nagtagumpay ang pagsimula ng makina, nagdiwang ang lahat sa control center. Ano man ang nasyonalidad o ano man ang gumawa, sa dagat tayong lahat ay isang pamilya. Nang gabing iyon, pauwi, nakita ko ang isang nakakagulat na tanawin. May isang maliit na memorial na itinayo sa daungan para gunitain ang mga namatay sa Desert Star 3. May naglagay ng bulaklak. Binasa ko ang card. Aalalahanin namin at hindi namin hahayaan na maulit mula sa Filipino engineer team. Pag-uwi, naghihintay ang asawa ko. Ligtas ka na namang nakabalik ngayon. Oo, ngayon ang espesyal na araw. May nangyari ba?
Nailigtas namin ang isang barko ng China, ngunit ang nagligtas ay ang Filipino engineer. Hindi ko akalain na mangyayari iyan 1 taon na ang nakalipas. Oo, nagbago na talaga ang mundo. Tumakbo si Noor papasok. Tay, nagpresenta ako ng career sa school ngayon. At anong sinabi mo? Sabi ko, magiging protector ako ng dagat tulad mo. Lumobo ang puso ko. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Migs Diaz, Faisal, handa na ang Year 2 project. Sa pagkakataong ito, environmentally friendly na hydrogen power ship, nagpapatuloy ang kinabukasan. Kinabukasan, papunta sa trabaho, narinig ko sa radyo, ngayon ang 201st day ng paglalayag ng walang aksidente sa Persian Gulf. Ang miracle ng Saudi-Filipino cooperation ay nagpapatuloy. Pagdating sa opisina, may tawag mula sa prinsipe. Faisal, dahil sa iyo, maayos na ang Vision 2030 natin. Dahil po iyan sa pagsisikap ng lahat, kamahalan. Napaka mapagpakumbaba mo, ngunit may isa pa akong pakiusap. Tulungan mo kaming ikuwento ang success story na ito sa buong mundo kung paano namin ito ginawa. Gagawin ko po iyan, kamahalan. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Sa Persian Gulf, maraming barko ang naglalayag ng ligtas. Nang maalala ko ang araw ng trahedya 1 taon na ang nakalipas, sumasakit pa rin ang puso ko. Ngunit ang sakit na iyon ang nagdala sa amin sa puntong ito. Ngayon, ang Persian Gulf ay naging pinakaligtas na dagat sa mundo. Ito ay isang miracle na ginawa mula sa teknolohiya ng Pilipinas, ang dedikasyon ng Saudi Arabia at ang kooperasyon ng lahat ng bansa. Ngayon, narinig niyo na ang kwento ni Faisal Al-Rashid, ang Guardian of the Sea. Nakita niyo ba kung paano nagbago ang trahedya na kumitil sa tridong buhay at naging isang milagro? Hindi lang ito dahil sa galing ng teknolohiya ng Pilipinas, kundi dahil sa resulta ng lakas ng loob na tanggapin ang pagkabigo, ang value na nagpapahalaga sa buhay una sa lahat, at ang sinseridad na handang tumulong kahit sa kalaban. Ngayon, sa Persian Gulf, daan-daang barko ang naglalayag ng ligtas. Sa ilalim ng payapang dagat na iyon, may current ng pagtitiwala na ginawa ng Pilipinas, Saudi Arabia, at lahat ng bansa na umaagos. Ano ang iniisip nyo tungkol sa kwentong ito? Nag-isip ba kayo ulit kung ano ang tunay na halaga ng teknolohiya? Paki-comment ang inyong opinion at paki-share ang video na ito. Dahil ang kwento ng Filipino engineer na tahimik na nagpoprotekta sa buhay ng tao sa bawat sulok ng mundo ay dapat malaman ng mas maraming tao. Huwag niyo ring kalimutang i-click ang follow button. Sa susunod, magdadala kami ng isa pang miracle story ng Filipino technology na nangyari sa Arctic Sea. Ang kanilang dedikasyon na hindi tumitigil kahit sa 40 degrees Celsius. Panoorin, salamat sa panonood. Hanggang sa muli, mabuhay.